Mabilis. Pitasin muna ang mga mangga sa timog na paanan ng burol. Pitasin muna ang mga mangga sa timog na paanan ng burol. Lahat ng ani ay ipasok na sa bodega ngayon. Hindi ba sabi mo bukas pa sisimulan ang pamimitas? Sa loob ng 3 araw. Tiyak na tatama ang bagyo sa nayon ng Taoyuan. Hindi na mamimitas na yon. Pag lumipas pa ng 2 araw, basag na sa mga kamay natin. Sundin niyong lahat ang sabi ni Boss Zhu sa pamimitas. Hindi pwede. Kapag 2 araw pang nakasabit, sobrang hilaw na ang mga mangga. Kahit tig 1 kilo, ilang sentimo lang ang idadagdag sa benta. Ngayon na mamitas. Kung may kulang sa kita, sagot ko. Pero sabi ni Boss Zhu, makalipas ang 3 araw. Ang sabi niya, tiyak na may mangyayari. E anak siya ng Dragon King ha. Nagtitinginan ang lahat. Wala ngang tae ng ibon sa langit. May dalang sirang bakal na tabla tapos magpaputok pa. Naniniwala pa rin kayo? Ayon sa phone, buong linggo puro maaraw. Bago dumating ang bagyo, ganyan ang panahon. Hintayin niyong makita ang ulap. Hindi na aabot kahit tumakbo pa. Lene, huwag na ngang magsalita ng kung ano-ano. Mukha kang liko-liko kung magsalita. Gusto mong samantalahin ang sakuna para babaan at bilhin ang mga prutas namin. Hindi ito usapin ng presyo. Hinog na ang batch na ito ng mangga. Kahit hagupitin ng bagyo, hindi na talaga kakapit. Ha? Kahit mahulog na sa lupa. Basta ako, babayaran ko pa rin. Kapag nahulog na sa lupa, isang gabi lang nangingitim na. Pagdating niyan, kahit ang pabrika ng katas, hindi natatanggap. Kapag dumating na talaga ang batch na ito. Ang talino talaga ng mga estudyante. Binenta niya ang mangga sa bagsak na presyo at tinangay. Tapos ibinenta uli ng mas mahal. Inaakalang mga tanga kami. Tama. Kulang ka pa rin ng ilang sentimo. Nilamon na niyang lahat ang kita. Mangga. Pinaghirapan naming alagaan yan. Sa isang kibot lang ng bibig niya. Gusto na niyang lusutan lahat. Sinong mangangahas gumalaw ngayon? Putol na ang kita ng ngayon natin. Ako ang unang makikipagsapalaran sa kanya. Maniwala ka o hindi. Hintayin niyong hagupitin ng bagyo sa loob ng 3 araw. Lahat ng manggang ito, sunog na. Wala nang makapagsasalba. Buhusan mo pa ng 3 araw sa kakamamitas. Ngayon para kang pahirap na nagmamadali. Mamaya ka pa ng kaunti, isang truck din ang mawawala sa kinikita mo. Kung gayon, tanungin kita. Kapag maaga mong pinitas, mas kaunti ang kita. Ipupuno mo ba ang diferensya? Kung hindi mo pupunan, huwag kang magdaldal dito. Kasi hindi matamis ang mangga. Kahit dalhin sa palengke, hindi rin maibebenta ng maayos. Eh ang tapang mo namang magpaputok at magpahilata na lang. Ang lugi, hindi ba kami rin? Hindi ko naman kayo pinilit na sabay-sabay magdesisyon. Pinitas ko lang yung mga manggang sobrang hinog sa timog na paanan ng burol. Kahit 1 sentimo, hindi mababawasan ang sa inyo. Yung sa kabila ng silangan pwede pang 1 araw. Kasabay ng punong itinanim ko. Aling puno ang pitasin, alin ang iwan. Kailangan pa ring sumunod sa sabi mo. Sa tingin mo, ilang taon ka na? Ayokong magpagod ang lahat buong taon at sa huli wala ring napala. Nagpapanggap ka pang mabuti kahit may baluktot kang intensyon. Hindi ka ba yung klase ng negosyanteng yumayaman sa pakinabang sa diferensya? Anong klaseng mabuting tao ka ba? Xiao Zhu, sabihin mo nga kung paano ka mamimitas. Kapag namitas ka sa timog na paanan ng burol, hahatiin ang bunga. Isa lang na sa cold storage. Ang mga mapipili sa dongpo, bukas ng umaga palang pitasin na. Kinabukasan, ang natira, tapusin agad ang anihan. Ang mga magaganda ang porma, dalhin sa supermarket para maibenta ng mas mataas ang presyo. Ang maliliit na piraso, humanap tayo ng ibang paraan. Yung mga hindi na ayos tingnan, gawin na lang nating katas o pinatuyong peach. Walang sayang. Habang may dumadating, saluhin lang ng saluhin. Sobrang daming peach sa buong nayon. Gaano ba kalaki ang tiyan mo at mauubos mo lahat? Hindi ka pa natatakot na busugin ka sa dami. Nakaayos na lahat sa truck at sa cold storage. Ngayon, hindi na talaga aabot. Talagang 3 araw na ang atraso. Itong mga peach, ibibigay lang sa akin ng ganito, ang hirap namang damputin. Ang kaunti lang naman ng mapipitas. Ang hilaw na peach pwede pang iwan ng 2 araw. Sa magkabilang dulo, wala nang dapat ipagtagal. Isulat ng maayos ang pangalan sa kahon. Kanino bang mga peach ito, siya na mismo ang bahalang magbantay. Huwag ka nang magpakaabala at maningil pa sa akin pagdating ng oras. Kuya Zhu, sabihin mo sa lahat ng diretsyo ang totoo. Itong mga peach, magkano ba talaga ang ihahandan niyong bilhin kada gin? 5 piso. Mas mababa pa ito kaysa sa ibinigay noong nakaraang taon sa Harvest Festival. 5 piso lang, bakit hindi mo na lang agawin? Noong Harvest Festival dati, at least 6 o 7 piso pa ang bentahan. Itong malalaking pulang peach, 5 piso lang, gusto mo nang tangayin lahat, panaginip mo na lang yan. Sa mga turista, pilahan pa ang malalaki at mapupulang klase. Ako, 5 piso, kukuha ako lahat. At hindi pa pilian ng laki. At saka, mula sa pagbubunot sa puno hanggang sa paghatid, ako rin ang gumasto sa lahat. Pati pamasahe at bayad sa tao, ako rin ang sumalo. Kahit mabubulok lang sa daan. Hindi na nga namin kailangang pabayaran pa nyo kahit piso.
Mababa pa rin ang presyong yan. Sige na, pasensya na, pero iyan ang katotohanan. Ang ibinibigay sa Harvest Festival ay mas marami. Pero yung mga bulok sa puno, itapon na lang. Sa bulsa natin, wala ring halos kita. Pero mataas naman ang presyong bigay nila. Ang gusto lang namin ay pera. Itapon na yung mga kalat na yan. Ang mapapasok sa bulsa, hindi ba 5 piso rin naman? Kung mataas ang presyo, may bibili pa rin yan. May utang pa akong puhunan sa agrikultura. Hindi naman kami aabot pa sa Harvest Festival. Ay, Xiaozhou. Kailan ba kami magkakaroon ng perang cash sa sandaling mapasok na ang mga peach sa bodega? Pag na-inspeksyon na ang mga peach. Bukas, magbigay muna kayo ng 30%. Pagdating ng produkto sa supermarket, saka agad namin ibibigay ang natitirang bayad. Ha? Ang bilis naman. Nakasulat na sa kontrata lahat, hindi na pwedeng umatras. Sige lang, basta makuha ko ang pera. Hintayin ko na lang bukas ang pera. Uunahin ko ng bayaran ang utang ko sa agrikultura. Kung hindi, lagi kong bibigatin sa puso. Yung 2 mo sa amin halos hinog na rin. Kapag may hawak na akong pera, saka lang ako panatag. Sa panig ko, makakapitas pa ako ng isa pang batch. Kapag dumating na ang pera bukas. Ang matitira, saka na natin pag-usapan. Siguraduhin ninyong maayos ang pagkakasulat ng pangalan sa mga kahon. Para hindi kayo makapagsingit ng reklamo pagdating ng oras. Mag-test muna tayo. Hindi ba't kapag matigas ang ulo mo, ikaw din ang mapapahamak? Ganito na lang. Kukuha muna ako ng sample sa bahay ni Uncle Kin. Sasagutin natin ito sa harap ng lahat. Huwag munang mamitas, huwag muna. Sa taniman namin, may isang truck na galing sa syudad. Sila na mismo ang aakyat sa puno at mamimitas. 10 piso kada gin. Mabilis ang habol, ang hanap. Kaya bang mamitas ng mga peach na to ng mag-isa? Kaya. Kung alin ang bet, iyon ang pitasin. 10 piso kada gin. Magkano ang mapitas, iyon ang kabuuan. Hindi na biro ang 10 piso kada gin. Sa supermarket, wala pang kasing preskong ganito. May pumasok na 280 pesos. 360 pesos. Parehas lang ang mga peach. Ang mga tagalungsod, nagbabayad ng 10 pesos. Pero pagdating kay Boss Zhu, 5 pesos lang. Binabawasan tayo ng 5 pesos kada kilo. Magkano na ang mawawala sa atin sa isang truck na kargada? May restaurant ba kayo rito? Walang restaurant. Pero may native na manok at cured meat kami sa bahay. Ang mga gulay ay galing mismo sa taniman. Ano ang gusto ninyong kainin, iluluto ko para sa inyo. Meron din kaming dried peach na ginawa mismo namin. Walang kahit anong pampalasa o preservative yan. Magkano naman ang isang bag? 20 pesos bawat isa. Bigyan mo ako ng 5 bag. Gusto ko rin ng isang bag ng dried peach. Yung peach jam naman, magkano? Hay naku. Ang benta sa peach ay umabot na ng 78,000. Dagdag pa ang benta sa pagkain at dried peach. Isang umaga pa lang, 10,000 na agad. Kaya ko kayong lokohin. Yung utang natin sa abono na 1 taon na. Ngayong araw, mababayaran na natin ng buo. Boss Zhou, bakit bigla kang tumahimik? Kanina lang, ang galing mong magsalita, di ba? Sige, ikaw ang mag-compute. Kiao yun, sa buong umagang ito, ilang beses kang nakapamili. Nakita niyong lahat yan. Peach na nagkakahalaga ng 10 pesos. Binibili niya lang ng 5 pesos. Kung sino man ang magpitas, siya ang kawawa. Kung alam ko lang na darating ang mga tagalungsod. Bakit pa ako pipirma sa kontrata? Hindi balido yung kontratang pinirmahan kay Boss Zhou kanina. Kiao yun, ang bahay nyo ay nasa bukana lang ng ngayon. Pagbaba ng mga turista, ilang hakbang lang ay nasa loob na sila ng taniman nyo. Pero yung mga taniman namin sa likod ng bundok. Sa tingin nyo ba ay gugustuhin pa nilang maglakad at umakyat doon? Isang truck lang ng turista ang dumating, ba't ka na nagpapanik? Hindi ako nagyayabang tungkol sa bukas. Pero mayong araw, ang perang ito ay cash na agad. Isang truck na tao, kakaunti lang ang napipitas na bunga. Ang nayon natin ay may daan-daang ektarya. Siguradong hindi yan mauubos ng mga turista lang. Bakit, nagsisimula ka na bang mainggit? Mabuti na kumikita siya. Pero yung matitirang hindi mapipitas, sino ang bibili? Mga kababayan, huwag kayong magmadali. Ngayong araw ay isang truck lang muna. Patikim lang muna sa inyo. Kapag opisyal nang bumukas ang taniman. 30 bus ang sabay-sabay na darating. Sila mismo ang kukuha ng mga peach sa nayon. Sa tingin nyo ba hindi natin maibebenta ang mga pananim? Anong 30 bus ang sinasabi mo? Kiao yun, sa isang truck pa lang, kumita ka na ng 10,000. Sa makalawa, 30 bus ang darating. Ilang daang libo ang papasok na pera niyan. Yung kontratang 5 pesos kada kilo, hindi ko na kinikilala. Alisin nyo na ang pangalan ko roon. Pakikalma ninyong lahat ang sarili nyo. Nag-compute ba kayo ng maayos? Kahit papunuin ang bawat bus ng 50 tao. At kainin nila ang lahat ng kaya nilang bilhin. 30 bus lang ang kayang ubusin ang 15,000 kilo. Pero ang mga taniman sa buong nayon natin, aabot ng mahigit 1 milyong kilo. Yung matitira, paano na? At isa pa.
Ang mga tagalungsod, ang pinipili lang nila ay yung malalaki at mapupula. Yung maliliit at medyo hilaw pa, hindi nila titingnan. Hindi nila yan papansinin. Ang realidad ay, yung taniman ni Kiao Yun ay nasa labas lang ng ngayon. Pag hinto ng bus, pasok agad sila. Pero yung mga taniman nyo sa likod ng bundok, aabutin sila ng kalahating oras sa paglalakad at pag-akyat. 30 bus yan. Alin ang unang pupuntahan? Alin naman ang huling pupuntahan? May inihanda na ba sa inyo ang platform? Nasa likod bundok ang aming taniman ng melokoton. Paano ba talaga hinahati ang kita sa mga bisita? Napunta ang mga turista sa amin. Parang gumagabi na. Sino ang bibili ng mga melokoton ko? Ibang panahon na talaga ito. Anong mapuputol mo pa sa bagong pitas? Inimbita namin ang host para sa live selling mismo sa lugar. Pagdating ng oras, kapag nagsimula na ang live, isang tao, isang kahon. Nakaabang na ang live selling, kayo na lang ang abala sa pagbabalot. May 120,000 nagpareserba na ngayon. Hindi ko alam kung ano ba ang kinatatakutan nyo. Reservation lang naman yon. Hindi pa naman totoong pera ang naibigay. Ilan na lang ba ang bibili sa huli? Sino ba ang nagsabing sigurado iyon? Hindi pa naman nagsisimula ang bentahan. Nauna na kayong pumiyok dyan. Mas maraming pilit na kinikita ang kababaryo. Parang hinihiwa ang laman nyo. Kaya pa bang tanungin? Ang 5 pisong tabang na laman, lipad na. Hindi ba kikita ang pinapakinis niya? Bukas na ang presale channel. Boss Zeo. Tingnan mo nga kung may naglalabas talaga ng pera. 55. 566. 300. 1,000 kahon na. 3,007. Naku po. Masyadong mabilis din ang takbo ng mga numerong ito. Hilahin nyo iyang mga mata nyo, apelyidong Zeo. Nagkakagulo na ang mga bibili ng melokoton. Gamitin mo na lang ang pag-iyak mo sa tabi. Boss Zeo. Hindi na kami mamimita sa amin. Ako rin, ibebenta ko ng 10 pisong kahon. Hindi dapat nagmamadaling mamitas kung ayaw malugi. Kung gusto ninyo, tawagin nyo silang tig 5 piso na lang at tapos na. Manager Tang. Kaya kong isabit sa online ang 20 hektarya kong sakahan. Mayroon pa akong. Namumula na rin ang mga melokoton ko. Malalaki. Mamumula. Sabihin nyo ng sabay-sabay. Kaninong paninda ang maganda? Sino ang mauunang magbayad para sa truck? Sabi ko na nga ba? Napakalaking platform nyo. Hindi naman pwedeng para lang sa ilang hektarya ng aming melokoton ay papuntahin nyo pa kami roon. Manager Tang, sabihin mo muna kung anong klaseng kondisyon bago ako tumanggap. Baka mamaya hindi gumana ito. Hindi yan pwede. Hindi ganyan kadaming pasikot-sikot. Kapag malalaking pula, ayos na. Kulang pa kayo ng magandang melokoton sa nayon ng Taoyuan. Tama. Sa ilang nayon natin ito ilalagay. Sa nayon lang namin pinakamaganda ang mga melokoton. Kung ganoon, ilang kahon ang kaya ninyong maibenta sa isang araw sa pinakakaunti? Tingnan mo nga ang tanong mo. Hindi pa nga nagsisimula ang live. Paano ko malalaman? Kung hindi maubos ang benta, ano ang gagawin? Napakaraming umorder. Pero hindi pa rin maubos ang bentahan. Akala mo ba ang platform namin? Kapareho lang ng maliliit na tindahan mo. Malaki ang trapiko sa platform niyo. Gaano ba kalaking kita ang makukuha sa isang araw? Masabi mo nga. Sabi ko na nga, hindi pa nagsisimula ang live. Pinipilit mo pa akong magbigay ng numero. Kakabuko lang. Paniwalaan mo ba yan? Apelyidong Zeo. Kumpleto ka na ba o hindi pa? Hindi ka ba matitigil, darating na ang bagyo ngayon din? Para buong nayon ang makalagkad mo sa kahirapan. Nagmamakaawa na nga kami na ikaw ang kumuha ng mga melokoton. Sa pagbili at pagbenta mo, hindi ka man lang nagtatanong. Ang dami ng melokoton. Ni isang numero, hindi mo na tinanong. Basta na lang inilalagay mo sa alanganin ang ani ng isang buong taon. Nagpapasakit ka lang ng ulo sa amin. Ano bang nagawa namin sa inyo? Mga walang hiya. Pakialamero ka sa walang kwentang bagay. Sa totoo lang, 30 mo ang taniman ko. Isa man, hindi ko ibebenta sa inyo. Xiao Ming. Talagang may bagyo nga. Ano bang problema doon? Buhay na ako sa nayon ng Taoyuan ng maraming taon. Ni minsan, wala pa akong nakitang malakas na bagyo. At saka, kahit dumating pa ang bagyo, ang mga melokoton ko sa bakuran, hindi ko pa rin ibebenta sa mukhang pera na si Bosma. Nga. Ang kinita ko ngayon ng higit sa 10,000, totoong pera yon. Hintayin na lang natin ang anihan. Kung may bagyo man, hindi pa naman na ibebenta ang mga melokoton na ito. Sino ang sasagot sa pinsala nila? Bakit ang tigas ng ulo mo? Kapag nagsara ang benta, yari tayo. Sabi ko na nga sa inyo. Sa atin. Sa malaking platapormang ito. Hindi ka po sa mga bibili. Isulat mo lang sa kontrata. Bawat araw, magkano ang minimum na kukunin. Isulat mo sa puting papel na may itim na tinta. Kung hindi maisulat, ibig sabihin sa puso mo mismo ay wala kang kasiguruhan.
Pangako. Akala mo ba santa ako? Ipapatawag ko pa ang mga tao. Tapos ako pa ang sasalo ng panganib para sa kanila. Manager Tang. Saan ba ititigil ang platform? Sa bungad ng ngayon na lang. Pagbukas ng ilang pinto bukas. Dagsa na ang mga tao. At ang pera sasandig sa bulsa nyo. Ngayong gabi, itaas na ang presyuhan. Pumulot ka ng 10 yuan sa puno. Ang mga pulang nilokoto na napunta online. Mas mahal pa ang bentahan. Kahit kulang ng 1 o 2 mao, hindi ako makikipag-away. Pero 10 yuan ito ha. Sa akin, ilang mo ang taniman. Hindi bababa sa ilang 10,000 ang kikitain. Pero kung hindi talaga mabenta bukas. Pag umalis ang sasakyan ni Xiaozu, balik tayo sa dati. Saan pa tayo lulugar? Isang gabi lang. Tingnan mo, takot na takot ka na. Kahit kalahating gabi, nakatakbo pa ang mga milokoton. Hindi ba 3 araw pa bago ang bagyo? Kapag hindi maibenta bukas, saka na lang tayo mamitas ulit. Isang araw na trabaho lang. Hindi pa ba mapapatagpati ang langit? Hinog na ang mga milokoton. Kapag mas matagal na nakasabit ng isang araw, isa pang araw ng panganib ang dadagdag. Kung hindi kukunin ang 10 yuan, abot ko na lang sa kanya ng 5 yuan. Iyan ang may dalang gintong mangkok at kumakain ng nakahilata. Nailabas na ni Zuye ang sasakyan. Makakapaglakad pa kaya tayo ng libre. Kapag pinatawag ko siya bukas, baka hindi na umabot. Hindi rin naman sigurado. Sa nayon ng Kingshi, naghihintay din sila na makasingit sa pamimitas. Ang hawak ko lang ay ang mga taong ito. Hindi ka siya sa 2 listahan. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita ibebenta ngayon. Hindi ba kayo nahihiya sa amin? Sa inyo ang mga mangga. Kung gusto ninyong maghintay, maghintay kayo. Kailangan ko pa ring maghanap buhay. Hindi ko kaya makipagpalitan sa inyo. Lene. Sakto lang. Nayon ng Kingshi. Ayaw kong maging panakip butas. Bilisan mo at putulin. Ibig sabihin, parang aalis na siya sa nayon ng Taoyuan. Na para bang babagsak ang langit. Xiao Zhou. Alam kong mabuti ang pakay mo. Pero kulang pa ng 5 kuwan bawat gin. Hindi naman 5 lang iyon. Ibig sabihin, ngayon ay ibenta ang isang salin. Tapos isa pa ulit mamaya. At hindi baos na lahat. Xiao Zhou. Pinauna ko na ng 1 araw ang sa amin. Talagang lugi si Ming. Pero ibebenta ko pa rin sa'yo ayon sa kontratang ito. Kayo na ang magpasya. Hindi naman kami magsisimula ng pamimitas bago mag 4:00 ng hapon. Ang lugar ng nayon nyo ay ililipat na sa nayon ng Kingshi. Ng kumpanya. Nasa amin ang kontrata. Hindi ka ba darating? Kontrata ni Zhao, hindi ka ba darating? Kung hindi kayo mamimitas. Ibig sabihin, unilateral na pagbasag ng kasunduan. Hindi pwedeng maghintay ng 10 kuwan sa isang banda. Sa kabila. Sakop din ang mga sasakyan at cold storage. Ay. Huwag na kayong makinig lang sa iyak ni Xiaoming. Ayusin muna natin ng maayos. Hoy, Kapitan Liu. Kami rito, wala pang usapan. Boss Zhou. Sa nayon ng Kingshi, hanggang 4:30 lang kami maghihintay. Kung wala pa rin kaming malinaw na sagot, hahanap kami ng iba. Ang mga sasakyan ko hanggang 4:00 lang din. Pipitasin ba o hindi? Kayo na ang magdesisyon. Boss Zhou. Nasa 10 minuto na lang. Ganito na lang. Masol at basa ang timog na burol. 2% lang ang pipitasin ko. Ni isang prutas na iba ay hindi ko gagalawin. 2% lang. Bukas, kayo na ang makakapagbenta ng mas maayos. Ang matitira, ibebenta ko pa rin sa 10 kuwan. 2% lang ng mga prutas na hinog ang pipitasin ko. Ang mga prutas na ito, kung iwan pa ng isang gabi. Baka bago pa dumating ang bagyo. Bagsak na sa lupa. May punto ka. Ang mga mangga sa timog na burol hindi na pinitas ngayon. Hindi rin kayang tiisin ni Ming. Sige, pupunta na lang ako at pipitas ng 2 munang hinog na hinog. Ang matitira, hintayin na lang si Ming. Pwede ba? Sundin na lang natin ang kontrata. Bukas, magbabayad muna kayo ng 30%. Gaywen. Huwag mong sabihin na ibenta na nila. Tapos tayo pa ang hahabulin para singilin. Ang pinakamahalaga sa puno ay itong isang kumpol na ito. Ngayong araw, 5 kuwan ang tawag mo sa kanya para kunin. Bukas, darating ang mga turista. Puro berdeng bunga ang nasa puno. Ano ang ipanghaharap mo sa kanila para singilin ng 10 kuwan? 5 kuwan. 10 kuwan, halos kalahati ang kulang. Sino man ang nagbenta ng mura ng pinakamahal na mangga? Siya ang may masyadong maraming pera at walang mapaglagyan. Ay, bahala na. Maghihintay na lang ako ng 1 gabi pa. Desidido akong hindi pumitas. Ibaba na lang natin ang kontrata. Walang sisihan at walang iwanan. Kung hindi pipitas, adi hindi. Kailangan pang hintayin ang desisyon mo. Talaga bang itinuring mo na ang sarili mo na parang hari? Pamimigay. Sino pa ang may hawak na 5 yuan na ito? Lahat ilabas.
Harapin natin siya ng tahasan. Para hindi nila masabi na dalawa tayong nakinabang. Hindi kami tulad niya. Hindi kami kumikikback ng ibang tao. Lahat sa bahay ay matigas ang loob at gusto pang maghintay. Kahit ako pumunta mag-isa, hindi rin ako kakayanin ang lahat. Ay! Isa pang gabi na lang siguro. Mag-iwan pa ba tayo ng ilang tao? Pagsisihan nila bukas. Makaipagpapatuloy pa ba tayo ng pamimitas? Wala na, tapos na. Kung sino ang magsisi, siya ang kawawa. Dalhin niyo ang mga gamit niyo at lumayas na agad. Huwag niyo akong harangin para kumita. Mabuti ang loob ni Boss Zhao sa inyo. Pero susubukan niyo pa akong baliktarin. Mga kupal kayo. 5 piso, kunin. Ibalik at ibenta ng 10 piso. Iyan ang tawag na tulong. Kung gusto niyong magsipsip, lumipat kayo sa nayo ng Qinshi at doon kayo sumipsip. Mga gagong ito sa nayo ng Taoyuan. Mga magagandang milokoton ng nayo ng Taoyuan. Kahit balahibo ng milokoton gusto mong isama. Boss Zhao. 4:00 na. Kanselahin ang nayo ng Taoyuan. Mga tao sa nayo ng Taoyuan. Cold storage. Lipat lahat sa nayo ng Qinshi. Boss Zhao. Nakapagdesisyon na ang mga tao sa Qinshi. Sundin niyo na lang ang sabi niyo na pamimitas. Ngayong araw, kikilos na tayo. Aba. Liu Mankang. Hindi kami atras sa 10 piso. Nakaalalay pa kami at naghahatid ng 5 piso sa tao. Sa nayon ng Qinshi ba talaga, pera lang ang nakikita at ulo ang inuuna? O baka naman sa isip niyo pinangigilan na ang pinto? Sinong hindi matutuwa sa magandang presyo? Pero hinog na ang mga milokoton. Hindi kami mangangahas na isugal ang buong ani ng ngayon. Sabi niya, kung kaya niyang protektahan, mapoprotektahan niya. Putak siya ng putak. Ikaw pa ang may gana na ipagpatuloy ang laro. Sinasabi niyang parang langit ang dating. Bakit ka ba magsalita ng ganyan? Noong nakaraang taon, halos maubos ang ani ng aming nayon. Si Boss Zhu ang nagdagdag pa ng pamasahe at naghanap ng paraan para matulungan kami. Alam niya ang panahon at marunong siyang umunawa. Hindi ako maniniwala sa kanya kung hindi ako maniniwala sa iyo. Huwag masyadong magtira para walang masayang. Kapag maayos na nailagay ang pera sa bulsa, saka lang iyon tunay na sayo. Bawat bahay, malinaw ang usapan. Ang mga mapipitas na yon. Ngayong gabi, lahat papasok sa malamig na truck. Kung saan ako mamimili, doon ko ipapahatid ang mga kahon. Huwag nang magmatigas pa. Umuwi kayo at tawagin ang mga tao. Huwag na kayong magpatagal, baka dumating na ang mga sasakyan. Hindi pa dumarating ang mga tao. Lumipat sa nayon ng Qinshi. Ang mga tao sa nayon ng Qinshi na ito. Mas maliit pa sa kuneho ang tapang. Sa 8 piso, hindi na maibenta ng maayos ang ani. Hindi sila titigil hanggat hindi nila sinisira ang sarili nilang hanap buhay. Sinasabi ko na ito ng malinaw. Sinong mangangahasirain ang presyo ng nayo ng Taoyuan na 5 piso ngayon? Huwag niyo akong sisihin kung si Zhao Xiaoming ang hindi marunong makisama. Itayo niyo ang mga mesa at tolda. Isabit na rin ang tuyong milokoton at peach jam. Mabuti pang si Ming ang magtrabahong mabuti. Ang mga taong nakikinig kay Zuye, bebenta natin to ng 10 pesos hanggang sa mangawit ang kamay. Huwag na huwag kang babalik dito na umiiyak para hingin ang mga bulok na peach na yan. Mas maaga ang dating ng bagyo. Boss Zhao. Nandito na ang lahat. Aling bahagi ang uunahin nating pitasin? Ngayong gabi, unahin nating iligtas ang mga nasa katimugang bahagi. Sunod, pitasin natin ang ikalawang bahagi. Hindi ba sabi natin bukas ng umaga pa ang pangalawang bahagi? Mas mabilis pa ang takbo ng bagyo kaysa sa inaakala natin. Kapag hinintay pa natin bukas, huli na ang lahat. Bilisan nyo. Tawagin niyo lahat ng pwedeng tumulong dito. Walang matutulog ngayong gabi. Iusog niyo pa ang mga mesa paharap. Pagbaba ng mga tagalungsod. Ipakita agad sa kanila ang ating mga produkto. Bukas, 30 sasakyan ang darating sa nayon. Maghanda na tayo ng mga sako para sa pera. Siguradong umangat-ngat na ng labi si Zuye sa nayon ng Qinshi ngayon. Ang lakas ng hangin, paunti-unti pero palakas na ng palakas. Paano kung unahin na nating ibaba ang mga hinog na? Hangin lang yan. Kung sakaling umulan pa. Baka maihi ka na sa takot. Ang direksyon ng bagyo ay patungo sa kanluran. Ang babalang orange ay abot na ang nayon ng Taoyuan. Ano pang tulalan nyo riyan? Kunin ang mga dala nyo at pumunta sa bukid. Tumatama na nga talaga ang bagyo sa atin. Sige, magpatuloy lang. May 3 araw pa naman. Bukas, ang pinakamalaki at pinakapula sa puno. Iwanan nyo para sa mga tagalungsod. Lagot ang nayon ng Taoyuan sa pagkakataong ito. Huwag kayong magtulakan. Nasa unahan lang ang taniman. Kapag napitas na, dalhin lahat sa bukana ng nayon para timbangin. 30 sasakyan, hindi pwedeng kulang.
Anong bagyo-bagyo yang pinagsasabi ni Ziuye? Hindi ba gusto lang niyang mabili ng mura ang mga peach natin? Pasok na kayo at tumingin. Bagong pitas galing puno. 10 pesos kada kilo. Kung gaano karaming mapitas, yun ang babayaran. Nakakuha na tayo ng 420 pesos. Peach, 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 peach. Peach, peach, makina ng peach. Peach, 21 bag ng pinatuyong peach, peach. Peach jam, 35 piso kada bote. Kapag mabagal kayo, maubusan panigurado. May mga itlog din. Galing mismo sa ating sariling mga manok. Mainit-init pa. Sus Mariosep. Yayaman na tayo nito. Sumunod ako sa sinabi ng batang yun na si Ziuye. Kaya hindi na ako nakatulog hanggang madaling araw. Sayang lang ang pag-aalala ko magdamag. Hahaha. Bakit mas malakas ang hangin ngayon kaysa kagabi? Hahaha, Uncle Kin. Masarap ang simoy ng hangin kapag lumalakas. Takot sa init ang mga tagalungsod eh. Sakto lang ang dating ng hangin to. Live na tayo. Paalisin muna ang mga tao sa gilid ng bukana ng ngayon. Huwag kayong harangan ang daan. Hindi ba 30 sasakyan ang darating? Bakit wala man lang kahit isang anino rito? Hindi kaya hindi pa nila napupuntahan ang likod ng bundok. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hay, kung maghihintay pa tayo ng ganito. Lahat ng magagandang peach ay mabubulok lang. Manager Tang, hindi ba ikaw mismo ang nangako kagabi na lahat ng taga nayon ay makikinabang? Maghapon na kaming nakabilad sa likod ng bundok. Wala man lang kaming nakikitang box ng turista. Anong klaseng pag-asa to? Hayaan mo na ang mga taong yon. Gusto lang nilang maglaro sandali. Huwag na nating pitasin yung mga nasa tabi ng daan. Hindi naman siguro nila akyatin ang bundok para lang suportahan ka, di ba? Kung ganun, ano na ang gagawin natin sa mga peach sa likod ng bundok? Mauuna lang silang mabubulok. Hindi umakyat ang mga bisita. Wala na bang live stream? Itaas ninyong lahat ang malalaki at pulang-pula. Unahin ninyong ibenta ang maayos na paninda para may panlaban sa hiya. Ang bagong pitas na matatamis na pera sa Taoyuan Village. Ngayon, 9 piso lang bawat isa. Benta ng tuyong peras, 7.7 lang. 7.0. Auntie, ano pa bang pinagsasasabi mo sa kanya? Bilisan niyong umuwi at magtaas ng mga peras. Huli na tapos talo pa sa huli. Napakaliit nito, hindi na nga mapapatayo. Maliit nga ang sukat. Pero matamis naman. Kahit matamis, hindi pa rin sapat. Hindi tinitingnan ng mga tao ang itsura ng paninda. Naku, ang ilalabas mo, halos pareho lang ang laki. Uy. Hindi rin pwede to. Bakit bago ninyo itaas, hindi muna kayo pumila? Hindi ba puro hinog na peras naman yan? Kapag nasa tiyan na, mapapahiwalay pa ba ang pula at puti? Kung nakaharang ang telepono, sino ba ang makakakain? Ang nasa pila ay malalaki at pulang-pula talaga. Ako rin titingin ako. Sa amin, itong peras na to, pang top tier ang laki. Titingin ako. Nayupi na ang balat. Kapag binuksan ng customer, ibabalik agad ang paninda. Unahin mo ang likod. Pag nahulog ang balat kahit kaunti lang, ano pa bang halaga niyan? Hindi ba sinabi ko kahapon na pwede naman? Naku, bakit na ba? Sabi ko nga, pasok sa pamantayan, pwedeng isakay. Huwag ninyong asahang lahat hanggat hindi ko pa nasusuri at huwag ninyo akong busalan ng bibig. Maganda ang batch na ito. Bakit naman magmamadali si Auntie G? Hindi pa ubos ang bentahan ngayon, may bukas pa. Sa Taoyuan, ang pinakamakapal na ani ay ang magagandang peras. Iniulat ni Manager Tang na higit 10,000 kahon. Tapos 10,000 lang ang naibaba. Ang natitira, baka. Pupunta ako sa bagyong to. Huwag ninyong wasakin ang mga kagamitan ko. Orange na ang babala ng bagyo. Pinapatawag na ng kumpanya ang lahat ng bus para agad umatras. Nakakataranta lang kayo, kalahati ng araw at hindi pa ilang kahon ang nabibenta. Kung totoong mamiminsala, ikaw ang magbayad. Bilisan niyong damihan ang tao. Walang bus na pwedeng maiwan. Huwag na kayong mamitas, mga kasama. Huwag na, huwag na. Parating na ang bagyo. Bilisan niyong sumakay. Umuwi muna tayong ligtas bago tayo mag-usap. Sabi ko nga, tumakbo na. Ni isa sa mga nasa likod bundok namin, hindi pa naibebenta. Kung aalis, aalis na. Nasa online pa ang malaking bulto. Kapag tinanggap ng host, pwede nang mabenta. Tinanggal na ng platform ang lahat ng link. Magpahinga muna kayong lahat, huwag na kayong mag-live. Saka na lang. Higit 2,000 na ang mga kanseladong order. Ay! Sa Dongpo, mukhang aabot na to ng halos 1,000. Bilisan niyong pitasin ang mga hinog muna. Yung mga hilaw, isabit muna sa puno. Ipagpatuloy ninyo ang live. Manager Tang, humanap ka pa ng ilang host. Kung sa 10 ay walang kukuha, gawin ng 9. Kung hindi pwede ang 9, gawin ng 8. Hindi ako naniniwalang hindi maibebenta.
Hindi ba naibaba na ang link na ito? Gusto pa rin bumili ng mga tao pero hindi na sila makapasok. Kahapon, ang dibdib mo sa litrato, ang lakas ng tama. Sabi mong para sa 120,000, hintay nila. Kahit gaano pa karaming peras, malalamon yan. Ngayon gusto mo pang umatras. Bawasan mo ang pagkakalagay ng kapalit na sisi sa akin. Ang iniintindi ko lang may maipadala. Ipaano naman ang bentahan? Ano naman ang pakialam ko roon? Hindi pwede, hindi pa nga nagsisimula ang bentahan. Kailangan mong magbigay ng paliwanag. Kayo na mismo ang tumingin sa kontrata. Nakasulat sa itim at puti. Malinaw na malinaw ang sulat ko. Pumipili ang tadhana. May lakas ka pang maninil kay tadhana. Huwag mong pigilan ang kamay ko. Mga tauyuan, kayo ang nasa puno. Basag na kayo, pati underwear ninyo sa ilalim. Ano ba ang pakialam ng matandang ito? E paano naman natin ayusin ang higit 10,000 kahon ng peach? Ano pa bang magagawa? Kayo na mismo ang maghanap ng bibili. Umalis na ang mga turista. Naubos na rin ang live stream. Puro bulok na lang ang mga peach na ito, masasayang lang sa kamay natin. Sabi mo 2 araw pa. Kalahating araw lang tapos na. Bawal baklasin. Dumaan na ang bagyo, saka na ulit tayo magbenta. Nakalupa na ang mga mesa. Sino bang magtatapo ng tao at sabay tatakbo ng walang lingon-lingon? Sino ang makikisama sa'yo para bantayan ang tambak na bulok na peach na ito? Mas mahal pa sa buong tauyuan ang set ng kagamitan ko. Umalis ka nga, huwag mong harangan ang daan ko. Anong binabantayan mo pa riyan? Umuwi na kayo at paghiwa-hiwalayin ang mga peach. Hanguman lang ang maisasalba, isa-isain nyo. Hindi nakakasya ang basket ni Xiaoming, ano na ngayon? Isiksik mo sa sako. Hindi pwedeng magsiksikan ang mga peach. Bahala siya sa dami niya. Kung may masusuksukang kahit ano, dalhin nyo rito lahat. Unahin ang mga pula at medyo hinog na. Yung matigas at berde pa, pwede pang magtagal. Ay naku. Nalaglag na ang mga peach sa lupa. Wala nang oras para pumili ng mamumula pa. Ipunin niyong lahat dito. Ano ba ang kinakain niya para ganyan? Hindi ba pati basket, hindi na kaya itaas ng maayos? Sa wakas, nakuha rin ang isang kargada. Naku, matandang ito, inabot pa ng bagyo bago ka matapos mag-ani. Ang hinog at kalahating hinog paghiwalayin. Yung sira, ilagay sa gilid. Huwag niyong paghaluin. Ayusin na ang mesa para sa pagsusuri ng peach. Kapit lang muna tayong lahat sandali. Sa amin ang basket, sa amin ang mesa. Pagkatapos suriin, agad na dalhin sa truck na panglamig. Unahin niyong suriin ang unang kargada sa dungpo. Walang 7 dosena. Wala na. Wala na lahat sa puno. Mabebenta pa ba ito? Hindi ba may isang pirasong may maitim na tama lang? Lahat na daganan at lumambot na. Ngayon, nakatutok silang lahat sa atin. Bukas, tiyak na magiging putik na yan. Ang mga ito ay berde pa rin. Tiniis na lang natin siguro ng ilang araw. Kapag nalaglag ang peach, masusugatan agad ang mata kapag tumama sa matigas. Bukas, nangingitim na agad ang laman. Hindi ba kakapitan lang ng putik? Banlawan mo ng tubig. Ilagay mo sa basket. Sino ang makakahalata? Bilisan niyong kunin ang mga hindi bulok. Pagdating ng oras, si Manager Tang na ang bahalang makipag-ayos at magbenta. Tumigil na si Manager Tang. Bilisan niyong tawagin pabalik ang host. Baha ng bulok na peach sa putikan. Tapos gusto pa nilang ibenta bilang magandang ani sa puno. Nalaglag na. Hindi pwede ang 10, 8 lang. Hindi pwede ang 8, 6 na lang. Nakuha mo ng libre, gusto mo pang hindi agawan. Makakatanggap ang customer ng bulok na prutas. Pagdating ng oras na maibalik ang bayad sa padala, saan niyong kukunin ang pantapal na ito? E malinaw nang isinulat na bagyong naghulog ng prutas. Pwede na ang mura, 6 o 7 na lang. Kahit yung may kaunting gasgas, pinapasok mo pa sa bibig ng tao. Huwag mong gibain ang karatula ko. Noong 1,000 roon, marami pang ang kahon. Ang maagang naibenta, nasa 1,200 ang kita. Sige na, tama na. Itong mga bulok na peach. Isang piraso lang sa plataporma, wala ni isa ang nadampian. Halos ubos na talaga. Wala nang natira kahit isa. Manager Lee, may malaking batch pa kami ng mga peach na ito. Mura na, maganda pa ang kalidad. Tingnan mo nga ang puwit nito, hindi naman ganoon kaliit. Noong nakaraan 10 yuan, ngayon 6 na lang ang bentahan. Napakalaking lugi, ibinigay na lang namin sa inyo ng halos libre. Kung marami ang dami, pwede pang magbaba pa. Huwag na kayong pumorma dyan. Baliktarin mo nga, tingnan ko lang ng maayos. Hindi ba mga nalaglag lang ito dahil sa bagyo? Hindi naman ganoon kalala. Medyo nabangga lang. Yung sira, itinapon na lahat. Hindi ko pa nga alam ang sa inyo. Wala pang refrigerator dito at hindi pa rin bukas ang kalsada. Sa ngayon, mukhang pwede pa. Bukas, sira na yan. 3 o 4 na yuan, hindi pwede. Kami mismo ang talagang luging-lugi na sa pagbenta. Hindi ito usapin ng pera. Bumabalik pa ng paisa-isang kahon.
Kahit bayaran lang ang pinsala, lulubog pa rin ang tao. Noong normal pa, hindi pa nga napapansin ang mga pitch ng aming nayon ng mga kontratista. Ngayon, kahit sa mga kontrata ay hindi na tumatanggap. Tapos na ang pila sa timog na burol at silangang bundok. Kumilos na agad ang mga sasakyan ng supermarket. Yung unang batch, 30% lang ang bayad pero naipasok na ang pera. Lumapit kayo at tingnan niyong lahat. Sabi pa nga ni Boss Zhu, kung ayaw ninyong magbenta, dito na lang sa amin ang mga pitch na ito. Yung mga hindi pa hinog, pahupain muna ng 2 araw. Isa-isang ibenta. Huwag kayong magkandara pa at magulo. Kung gusto ninyo, puntahan natin si Xiaozhou. Sa nayon ng Qingxi, tinanggap niya lahat. Baka sakaling makakuha pa tayo ng ilang basket. Kayo ang sumira sa kontrata. Kayo rin ang nagtaboy sa mga bulok na pitch. Hihingi pa sila ng may kahihiyan. Hindi naman sila matatawanan ng ibang tao. Makapaghihintay pa ng 1 araw. Kung ganoon, wala nang halaga kahit 5 ang mga pitch na ito. Magkano pa kaya ang halaga ng balat? Pwede pang ang pantakip sa gastos sa abono ng pamilya ko. O pwede pang mabayaran ang utang ng anak ko. Ay, tignan niyo. Mga pitch na pang-ani ito. Lahat ba ng nahulog na pitch ay ganyan? Lahat ng napipisa, boss. Bigyan mo naman ng presyo. Matigas pa, hindi pa pumuputok ang balat. 5 sentimos bawat kalahating kilo. Magkano man ang dala ko, ganoon din ang kukunin ko. 5 sentimos. Sa tingin ko, nahihibang ka na sa pera. Sa nayon ng taoyuan, 5 sentimos lang ang bentahan ng pitch namin. Kahapon sa bayan, 10 yuan pa ang agawan. Ang lakas mo ring magpresyo. Boss, huwag mo naman kaming gawing tanga. Kahit si Zuye, yung madilim ang tiyan, nagbibigay pa rin ng 5 yuan. 5 yuan sa kanila, bagong pitas pa ang kinukuha, di ba? Itong mga nilusak na kinuha mo, 5 yuan din ang bagay dyan. Eh di ako pa ang maghihiwalay at magtatanggal isa-isa pag-uwi. 5 sentimos lang, gusto mo pa ring itulak sa amin. Kung ayaw, eh di huwag. Sa tigas ng ulo mo, kaya mo sigurong ubusin lahat. Siguradong mapuputol ka at babalik ng palihim. 5 sentimos kasi, pangit talaga. Pero kahit paano, makakapalit pa rin ng kaunting cash. Mas matindi pa ang paninilaw kaysa sa bulok na lupa. Uncle Kin, parang nalilito ka na yata. 5 sentimos lang ang isang bentahan. Buong taon kaming pinagpawisan, ibinuhos lang namin sa aso. Huwag mo akong inisin. Ayaw mong magbenta, eh di huwag. Ako pa ba ang mamamali mo sa inyo para lang magbenta? Matatag ang kargamentong ito. Walang problema. Sang-ayon, bilhin sa parehong presyo. Si Boss Zhu talaga, ang dali mong maghanap ng matitipid dito sa dulo nyo. Ang daming galing sa kabilang baryo na pagkapukas ng kahon, bulok na agad. Nalugi rin kami, Boss Zhu. Kung mahuli pa ng 1 araw, iiyak na lang din ako sa lupa. Sa nayon ng taoyuan naman, hindi naman sila napakagaling kung umasta. Dinala na ba ni Boss Zhu ang kotse at pati tao, tapos pinauwi na lahat. Nasa account na ang bank card. Pumasok na rin ang kabayaran ko. Walang kulang ni isa. Ang presyong 5 mao kada gin ang usapan ngayon. Kung hindi mo bibilhin, alis na ako. Bakit hindi muna natin ibenta ng kaunti? Bahala ng kaunti, ipunin muna natin ang perang nasa bulsa. May ilang libong gin akong pitch. 5 mao bawat gin. Pati ang gasto sa pataba, hindi na mabawi. Sa ngayon, 5 mao na lang ang tanggap ko. Bukas, ang mga walang konsensyang mangangalakal na yan, tatapakan na nila hanggang 3 mao. Hindi pwedeng ibaba pa. Kahit 5 yuan ang alok nila, hindi rin namin ibebenta. Akala mo ba sa 5 mao mo mauubos ang buong nayon ng taoyuan? Lumayas ka. Sa dami ng gastos ko ngayon, 5 mao lang ang tatanggapin ko. Bukas wala ng 5 mao, hindi ako magpapareserba. Anong kalokohan na naman yan? Matagal ko nang ipinakalat ang balita. Mas matalas pa sa aso ang ilong ng mga nangungolekta. Kung hindi niya tanggapin, may iba pang tatanggap. Kapag nabilad pa ang mga yon sa init, tapos na. Hindi nakakayanin ang mga pitch na ito. Unahin niyong ipunin sa barangay hall. Doon sa gilid ay malamig. Huwag na kayong magdagdag pa sa ibabaw. Bumagsak na ang nasa ilalim noon. Kapag dinikdik pa natin ng ganito, mas mabilis pa silang masisira. Ilang pirasong pitch lang, pwede nang maipit hanggang mamatay. Hindi komportable ang lugar. Nakatutok ang sasakyan ng buyer sa tuktok ng ulo mo. Bakit hindi natin iangat ang kahong iyan? At baka makabawas pa ng kaunting espasyo, hindi ba? Manipis ang balat ng pitch. Kung iaangat mo, mabubulok lang ang nasa ilalim. Hindi pa rin makikita sa labas. Kapag inilagay, mag-iwan ka man lang ng pagitan. Hindi pwedeng ganoon kaipit. Ang nahulog na pitch may tama na agad. Tapos isisiksik mo pa ng ganyan. Sa loob niyan, siksikan at wasak na wasak na. Hindi naman ganun kaarte ang mga pitch ni Uncle Kin. Bawat isa, bilog at puno. Aling parte ang bulok. Hintayin mong mabulok na ang balat, doon mo makita. Matagal na iyang nagkukulang sa laman. Hindi pwedeng basta ikalat lang sa lupa. Saan ba lagi nagtatama ang kamay ng barangay committee?
Kahit isang gabi lang sa imbakan, may mahuhugot pa ring tamis. Pagdating ng sasakyan bukas ng maaga, iangat na at alis. Xiao Ming, lumapit ka rito at amuyin mo. Bakit parang mali ang amoy nito? Hindi na pwedeng maghintay pa. Kahit anong mangyari ngayon, kailangan nating papuntahin si Xiao Zhu dito. Papuntahin siya para siya ang sumalo sa problema. Kaya pa niyang isa-isang ibalik sa puno ang mga bulok na peach sa lupa. May paraan siya para maibenta pa rin. Kung hindi na natin mapipiga, ni Limang Mao wala na tayong masangga. Hindi na niyo ako sasamahan para puntahan si Gion. Dapat noon pa nang dumating si Boss Ma ay naibenta na. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat gawin. Pero ang mga tao at mga sasakyan ni Zhu ay nakapigil lahat sa nayon ng Qinshi. May oras pa ba siyang asikasuhin tayo? Kung sino ang may gusto, siya na lang ang lumapit. Matagal na niyang gustong idiin sa amin ang presyo. Gusto niyang makitang lumugmok tayo. Kung hindi lang niya tayo tatapakan sa mukha. Mas maigi pang tapakan na lang ang mukha kaysa hintayin ang sentimo. Nakaasa pa ako sa perang pambayad sa utang sa bahay ng anak ko. Ilang piso na lang ang halaga niyan. Hinog na ngayon. Bahagyang hinog pa lang sa loob. Mas masahol pa ang lagay kaysa sa inaakala natin. Sa takbo ng ganito, kahit ang natira, kayang ibenta ng buo. Huwag mong paghaluin ang mga sira. Pagdating sa likod, sunod-sunod na mabenta agad. Mga salita lang. Hindi rin alam kung saan banda sa nayon ng Taoyuan. Sira na ng husto, ano pa ba yan? Hindi lang isa o dalawa ang sira. Yung buong kalat na yan, ginawang putik na lahat. Ano pa bang iniisip ni Xiao Ming? Magmadali ka at tawagan si Boss Ma. Kapag piniga pa, pati yung natitira na matigas ay masisira rin. Hindi ba si Boss Zhao na nadungisan ang kamay sa 5 sentimo noon? Naalala ko tuloy ang alam ko. Hindi ba gusto mo ng mga peach? Ibalik mo ang 5 sentimo. Ang 5 sentimo ay presyo kahapon. Huwag mong damihan ang salita. Ikaw muna ang magpatakbo ng sasakyan. Punong-puno ng paninda ang bakuran. Pag-usapan natin ang presyo ng harapan. Papayag din yan. Napakaraming peach. Hindi ako naniniwalang mag-aksaya siya ng walang lamang sasakyan pabalik. Tungkol sa harapan lang ang sinasabi ko. Kukunin ko lang ang matitibay at maayos. Hindi ba kahapon sinabi ng bibig mo na kukunin mo lahat? Ang pagsasabing kukunin lahat ay kahapon pa. Ngayon, isang sasakyan lang ang kukunin ko. Dala-dala ng buo at umalis. 3 sentimo, walang idadagdag kahit isa. 3 sentimo. Kakainin mo pa ang 2 sa bawat 10 piraso paglipas lang ng isang magdamag. Noong 5 sentimo pa, nakahilata ka lang sa gilid ng bibig mo at ayaw mo pang kumain. Umaasa ka pa bang araw-araw ay isa lang ang presyo? Dalhin mo ng mas malambot para mapiga. Kahit patuyuin lang ang mga peach, pwede na rin. Huwag nang tumawad pa. Kapag inabot pa ng isang gabi. Kahit ibigay mo pa sa akin ng libre, ayoko na. Sino ba ang bibili ng sariling basura? 3 sentimo na lang, 3 sentimo na. Kahit yakapin mo pa ng mahigpit, hindi pa rin bibitaw. Bukas, kahit 3 sentimo na lang, wala na. Ako na rin ang pupunta sa bahay para timbangin muna yung matitigas. Kung ilang piraso ang makuha, ilang piraso rin ang bibilangin. Uncle Qin. Kahit manipis pa ang 3 sentimo, pera pa rin yan. Anong ginagawa mo rito? Ang mga petsang ito, halos lahat sira na at hindi pa naipipili. Parang isang utak lang, 3 sentimo ang ibinebenta. Nakita ko na may magagandang peach pa sa loob. Sa ngayon, hindi na makapaghintay ang mga peach. Kung hihintayin mong isa-isa mong maubos. Sino pa ang magbibigay ng 3 sentimo? Sa ngayon wala nang bibili ng batch na ito ng mga peach. 3 sentimo na lang ang pwede. Kung ako ang tatanungin. Kung ako ang magsasabi. Una ninyong tawagin si Xiao Zhu para tingnan. Kung magkano talaga ang mabebenta, saka na tayo mag-usap. Tama ang sinabi ni Uncle Qin. Hindi pwedeng may mabitbit na utang. Hanggang ngayon, hindi pa nga alam kung paano babayaran ang lahat. Kung titignan ni Xiao Zhu at sasabihing 3 sentimo lang ang halaga. Tatanggapin ko na lang ang kapalarang ito. Ayos. Kayo na muna ang maghintay. Baka may dumating na tagapagligtas. Lenre. Unahin muna nating ayusin at paghiwa-hiwalayin ang mga peach. Bago dumilim, dalhin natin kay Xiao Zhu. Medyo may proseso rin ang pag-uri na ito. Kahit yung maliliit, hindi rin maibebenta sa mataas na presyo. Yung matitigas at walang bitak, itabi sa kaliwa. Yung may pasa, ilagay sa ikalawang hanay. Yung malambot at bugbog, hiwalay na bunton naman. Yung nagdilim at umaagos na ang katas, itapon na agad para hindi masakit sa puso. Hindi pa nababasag ang balat ng pirasong ito. Pero may isang bagsak sa puwit na naging pasa. Ang sarap sa ng peach na puno ng katas. Mukha sa labas na maayos at desenteng-desente. Hindi naman siguro kailangang pulutin ng isa-isa. Na naman. Kapag sira sa loob, hindi na rin maibebenta ng maayos. Hindi rin naman tanga ang mga bumibili. Xiao Ming. Hindi pa tuluyang naihihiwa ang kain na ito. Hindi pa maayos ang pagkakapili ng nasa taas.
Kapag isiniksik mo iyan sa magagandang prutas, ano pa bang aasahan? Sa kagaspangan ng kilos mo, ganyan ka pa. Hanggang magdilim, hindi mo mauubos ang pagpili. Huwag ka nang umarte. Tingnan mo nang mabuti ang bungang ito. Hindi ba dapat dinggin mo muna? Ha? Nakita mo ba? Sa labas pa lang, bulok na ang laman. Ilang pirasong ganitong halo na mabuting prutas. Kahit isang kahon, may tatawag na para ibalik. Punasan mo nang mabuti ang mata mo. Huwag mong isipin na makakapagtago ka ng isa o dalawang sirang piraso para lang madagdagan ang benta. Ang bulok na peach, itinatago lang sa magandang kain. Ang sinisira mo ay ang pangalan ng nayo ng Taoyuan. Bakit pagdating dito, para na kaming mga tanga? Paano mo ba inihiwalay hanggang huli? Sa huli, ang natitira na lang sa magagandang peach ay isang tambak na parang dumi ng manok. Kinuha lang namin at inihiwalay ng magaspang, yan na. Talagang ang tinatawag na tunay at maayos na peach. Tanti ako, hindi man lang aabot sa 2%. I-load na muna sa truck at hanapin si Xiaoziu. Buhay o patay. Dapat isang taong alam ang takbo ng negosyo ang magsalita. Huwag kang magdahilan at huwag kang maghalo-halo. Huwag mo ring isalpak ang kain sa paraang mamamatay agad. Kapag nayupi pa yan, tapos na. Kahit Diyos, hindi na maibabalik yan. Kumilos ka ng mabilis. Kapag dumilim, mas delikado ang daan sa bundok. Bakit hindi muna natin ilipat sa kamay ko ang mga kain ng magagandang peach na ito? Baka mamaya may makasalubong pang bibili. Kada isang piraso may dagdag na kita. Lahat may lalabas agad. Hindi ba pag-uunat lang ng leeg at paghihintay sa hatol? May gana ka pang maghintay. Kahapon 5 sentimo pa ang presyo. Ngayon, kahit 3 sentimo wala na. Kapag naghintay pa tayo. Ni barya, wala. Ang natitira na lang ay itong kaunting magandang peach. Tapos isasabay mo pa sa isang truck ng bulok na produkto na ipapadala mismo sa pintuan. Hindi ba't sarili mo nang hinugasan at ibinibigay mo pa ang leeg mo sa taga? Napaghiwa-hiwalay na namin ang mga peach na ito. Huwag kang magdala ng isa pang halos bulok na piraso rito para lang magsabi. Nasa ganitong kalagayan na tayo. Nakakahinayang pa ang pinakamataas na presyo. Ang dapat unahin ay mailigtas ang kahit anumang maipapalit sa pera. Pasalamatan na lang ang langit at lupa. Ipasakay na lahat at umalis. Sa huling ikot na ito sa Nanslope, halos lahat na isara na. Ang bayad sa silangang bundok, darating ng sakto si Ming para maningil. Sa nayon natin, pati pangalan, may pulang guhit na. Ibig bang sabihin yan, hindi na talaga tayo tatanggapin ng mga tao? Xiaozhou. Hindi na kailangang tingnan pa ang kain na ito. Bulok na sa loob. Hindi ba sabi ninyo ay napaghiwa-hiwalay na? Hindi ba sabi ninyo ay napaghiwa-hiwalay na, gulo pa rin, parang may sabit? Hindi ba sabi ninyo ay napaghiwa-hiwalay na? Bakit may halo pang bulok sa isang kain? Sa nayon, pinagdadaan lang sa magaspang na pag-uri. Pero kulang ang kain. Kaya kailangan munang isalpak sa isang bunton. Una, ipasok na lang natin sa cold storage, pwede ba? Pag nailagay na sa cold storage, saka na lang natin dahan-dahang ayusin. Hindi pwede. Hindi ko matatanggap ang batch na ito. Anong hindi matatanggap? Ang laki ng cold storage na ito, ilagay lang doon at tapos na sana. Puno na ang cold storage. Nauna ang ibang tao, huli ka na. Hindi pwedeng basta gusto mo lang ipasok sa loob, ipasok agad. Xiaozhou, pahintulutan mo na muna kaming magpalipas ng isang gabi rito. At isa pang gabi sa labas. Baka ni isang maayos na piraso, wala nang matira. Talagang hindi pwede. Unahin na lang natin ang mga matatapang pa. Ang natira, kami na ang bahala. Hindi pwede. Mga peach na hindi nasuri. Hindi pwedeng pumasok ang kain. Kahit sinong magtanong, alam ng lahat na sanayon ng Qinshi ang mga mansanas ay kanino. Ipasok niyong lahat ang kotseng ito. Kahit ang mga paninda nila, sabay-sabay ibinabawas. Yung nasa likod na sasakyan ng supermarket. Sasakyang pangkot ng prutas. Ililista na natin mamaya. Hindi niyo maibibigay ang mga mansanas. Huwag ninyong dalhin dito para pahirapan kami. Pero katatapos ko lang makita. Halata namang may bakante pa sa cold storage. Talagang hindi pwede. Sa may pinto na lang pwede rin. Sa madaling sabi, dahil binasag natin ang kontrata. Hindi ba kayo nababagabag sa loob ninyo? Xiaoming, pwede bang bawasan mo ang salita mo? Ngayon, tayo ang nakikiusap sa iba. Kung hindi pwedeng mapasok ang mga mansanas ng nayo ng Qinshi, lalo na ang sa atin. Hindi niya tayo sinadya talagang pahirapan. Ano pa ba ang magagawa? Noong 3 araw na ang nakalipas, bakit hindi niyo sinabi ng pinaiurong ang kontrata at pinahabol ang sasakyan? Ngayon, baligtad pa at kami pa ang may kasalanan. Noong nakaraang 2 araw, kayo ang nagpumilit na maghintay hanggang anihan. Noong 3 araw na ang nakalipas, ang katapat ng kontrata ay mga bagong pita sa puno. Mga prutas na pinalamig noong araw na yon. Ang dinala ngayon ay tinamaan ng bagyo. Mga prutas na ilang araw nang nakaimbak sa lupa. Pamantayan ang pinsala sa produkto. At ang sales channel. Lahat ay nagbago na. Hindi na maibabalik ang orihinal na kontrata. Kung gusto ninyo, pwede tayong muling pumirma ng kontrata sa pagbili. Kapag nagbalik ng paninda ang supermarket.
Hindi lang isang mansanas ang ibabawas sa bayad. Ang dating storage space na naipasa matapos mapawalang bisa ang kontrata ay nailipat na sa nayon ng Kinshi. Kung pipilitin niyong magpasok ng team, ang mga may pananagutan sa kontrata ang sasalo ng kapalit. Kaming lahat ang may sala dito. Inaako namin ang buong pananagutan. Hinihiling lang namin na tulungan mo kaming tingnan kung ilan pa sa batch ng mansanas na ito ang maililigtas. Pwede kong ilaan ang pansamantalang mesa ng inspeksyon. Pero may mahigpit na kondisyon. Lahat ng trabaho sa paghiwalay ng mga klase. Kailangan kayo mismong mga taga-nayon ang tumapos. Talagang hindi pwede. Halo-halong prutas. Mga bulok na prutas. Pwede bang istorbohin ko kayo para tulungan kami sa cold chain center? Diretso ninyong paghiwa-hiwalayin ang buong truck ng mansanas para sa amin. Nandito pa ang mga mansanas ng nayon ng Kinshi. Para sa paghinog ng mga batch. At sa pagload at pagpapadala. Lahat ng oras ng pagtanggap sa bawat channel ay inaayos na ng mas maaga. Hindi mababasa ang talang ito dahil sa magulong bilang at oras. Hindi namin mayahon ang sobrang tao. Hindi rin namin mayahon ang sobrang mga basket. Ako na ang bahala sa pagproseso ng buong truck ng nahulog na mansanas para sa inyo. Ako na ang bahala sa pagproseso ng buong truck ng nahulog na mansanas para sa inyo. Ako na ang bahala sa pagproseso ng buong truck ng nahulog na mansanas para sa inyo. Dito sa amin, sample testing lang ang maibibigay ko. Mga pamantayan sa pag-uri. At ang pinal na iisang pagsusuri muli. Trabaho sa paghiwa-hiwalay. Kailangan niyong kumilos magdamagan at iligtas ang sarili niyo. Ipasok muna sa cold storage ang lahat ng batch ng mansanas na ito. Pagkatapos, saka tayo dahan-dahang magpilian kung pwede. Hindi pwede. Lahat ng bulok na prutas na hindi sumailalim sa inspeksyon at pagsala ay hindi pwedeng pumasok sa bodega. Isinama ko ang nayon ng kauyuan sa pansamantalang listahan para sa karagdagang inspeksyon. Ang huling dami ng mabibiling produkto ay nakabatay sa resulta ng inspeksyon. At kung saan channel pwedeng ipasok, batay rin sa dami. Kapag naayos na ang pamantayang 20,955, ang tatlong daloy ay magkakagulo. Hindi pwedeng paulit-ulit magpalit ng basket dahil lang lumampas ang pinsala sa pamantayan. Hindi pwedeng paulit-ulit magpalit ng fruit basket dahil lang lumampas ang pinsala sa pamantayan. Lalong hindi pwedeng ilagay sa ilalim ng basket ang malalambot at sirang mansanas. Dumaan sa palusot. Buong palapag na paghihiwalay. Isang beses lang akong magbibigay sa nayon ng kauyuan ng pagkakataong makapasa sa buong muling pagsusuri. Ang buong matitigas na prutas ay dapat walang sira sa balat. Tumutulo at maasim ang lasa. Bahagyang pira. Dahan-dahan lang ang bangga. Mga naiprosesong bunga na lumambot na o may gasgas pero hindi pa nangangasim. Nangangasim. Nananaw. O mabigat na nababad sa tubig. Hindi na pwede sa normal na bentahan. Ang mga buong prutas na inilabas dito. Pwede pa ba itong bilhin sa dating 5 yuan kada kalahating kilo? Mga sariwang prutas na pinitas bago dumating ang bagyo. At mga nahulog na prutas na naipon dahil sa bagyo. Iba ang panganib na dala ng mga ito. Ang mga kargang ito pwede na lang ulit idaan sa murang bentahan. Hindi na pwedeng sundin ang dating presyong 5 yuan sa pagbili. Ang mga sample na sampalok na ito napakaganda ng itsura. Pero sa loob, halos lahat ng buto ay nanunubra na. Kahit kapain mo lang ang balat sa labas. Hindi mo na rin matutukoy kung may sira sa loob. Buong prutas, second grade, bulok na prutas. Prutas, second grade, bulok na prutas. Second grade, bulok na prutas, para sa reprocess. Ito may isa pang maayos pa. Bilisan niyong ilagay sa basket ng maayos para sa recheck. Para sa recheck. Dahan-dahan ihagis para sa recheck. Ang second grade na yon medyo lumambot na ang laman, reprocess na lang. Tanggalin ang malalambot. Ang matitira pwede pang kainin. Malambot pero hindi maasim. Pwede pang iproseso. Pero ito, maasim na. Ikaw na lang ang ayusin mo. Noong dumating si boss makahapon. Baka ilan dito ay matitigas pa rin ang sampalok. Ay. Kapag na-delay pa tayo ng isang araw. Mas marami na namang masisira. Pagod na tayo ng kalahating araw. Isang malaking tumpok ng bulok ang maiiwan. Para sa recheck. Magagandang sampalok lang ang mailalabas sa ilang basket na ito para sa recheck. Wala nang saysay ang sagipin ito para sa recheck. Hindi nga aabot sa 200 kilo ang matitigas na prutas. Ang may pasa pwede pang hiwain at patuyuin. Ang malambot na prutas ngayon dapat nang ipadal. Kapag lumagpas ng gabi, sayang na. Yung mga maasim. Yung mga maputi. Yung mga nangingitim na ang laman. Halos 4 na puros na. Ang ganitong karaming sampalok. Kung aabot pa rito, konti na lang talaga ang maibebenta ng buo. Sa ilang basket na mabubuti na ito, bibilhin pa ba ng mga tao? Kailangan pang hintayin ang pagsusuri ng mga tao. Noong una, 5 piso ang ibinigay ni Xiaoziu. Akala natin napakamura na nun. Kahapon, 5 sentimos lang ang dating sa atin. Tapos sasabihin na naman natin kulang pa rin ang pera. Huwag nang ipilit pa. Bilisan niyong ayusin ulit. Susunod na bugso. Magagandang prutas. Iangat na ang basket ng magagandang prutas para muling suriin. Mukhang wala ng problema ang isang basket na ito, ano?
Sinuri na ng ilang ulit. Paano napagsama ang ilang malalambot na sampalok na ito at ang mga magaganda? Hindi ba ito yung mga kakalapag lang kanina sa parte ng mga ipoprocess? Hindi na ito aabot sa basket na ito. Ibaliktad lahat at ilabas. Simulan sa itaas. Hindi ba nadagdagan lang ng ilang malalambot na prutas? Para sa recheck. Kapag nailabas na, tapos na agad. Para sa recheck. Kailangan pa bang bawasin ang buong basket? Paano mo nalaman kung ilang kilo yon? Ako. Basta ko lang sinabi. Ano? Nakatayo ka lang dyan sa gilid ng mga basket, parang may atraso ka. Ikaw ba ang palihim na humawak? Ako lang ang tumulong maglipat ng mga prutas. Huwag mong idikit sa ulo ko ang kahit isang hibla ng balahibo ng manok. Talagang magandang sampalok sana ito na pwedeng pagkakitaan. Ganito na lang nasira ang katas na nagpabagsak sa bulok na prutas. Sa totoo lang. Ilang kaban na ba ang nahawakan mo talaga? Yung kaban namin, siya pa ang nagmadaling maglipat. May tinatago pa pala. Si Yao Ming. Ilang bulok na mangga ba ang isiniksik mo roon? Lugi na tayong lahat hanggang sa lawal. Ang iniisip ko lang ay kahit dagdag 1 kilo talaga. Nagbabayad lang din ako ng utang na loob para sa mga kasama. Anong klaseng utang na loob yan? Malinaw na binabagsak mo ang pangalan ng nayo ng Taoyuan. Hindi ba ilang pirasong mangga lang? Hindi naman ganoon kalala. Nahuli na nga sa akto ang halo mong bulok na paninda. Sino pa ang tatanggap ng paninda ng nayo ng Taoyuan nyo pagkatapos niyan? Kung hindi dahil sa inyo na humarang at ibinenta kay Little Zhu, hindi aabot sa ganitong gulo. Tama. Ayos na ang 5 piso. Bakit pipilitin pang ibenta? Ngayon, baka hindi na rin maipagbili ng may kita. Unahin nating mailigtas ang mangga. Ang natitira sa usapan. Pagkatapos na lang pag-usapan. Yung mga napiling magagandang kaban na nadaanan ni Xiao Ming. Suriin ulit. Ibalik sa inspeksyon, ibalik sa inspeksyon. Itong 3 kaban na ito ay nadurog ng malambot na mangga. Hindi na ito maisasama sa kalkulasyon. Ibaba lahat sa parehong antas. Ito na ang huling ilang kaban ng maayos na mangga sa pantalon ko. Nakuha na ang uso. Kahit bukas bibig ka lang, alam kong hindi mo alam. Hindi ba natatakot lang akong malubog tayong lahat? Itago mo pa ang ilang bulok na yon. Ako pa ang malulugi sa pagbaba ng presyo ng buong kaban. Sino ang sasagot sa perang iyon? Hindi ko rin naman gusto na makabenta pa ng mas marami. Sino ang nakakaalam kung may maidagdag pa? Lahat ng kaban ay sabay-sabay na masasawi. Malaki. Bakit hindi ka nagsasalita ng maayos kung para din naman ito sa kapakinabangan ng lahat? Ikutin mo ang dila mo. Bawat isa sa inyo ay kailangang maglabas ng pera para mapunasan ang problema ninyo. Sa amin na lang, ilan na lang ang maipapakitang kaban. Ngayon, sasabihin mo pa na malas at ibababa ang presyo. Sa anong basihan ako sasang-ayon? Hindi pwedeng basta na lang kunin ng bagyo ang pera. Si Xiao Ming ang magbabayad. Mula sa umpisa. Hindi na pwedeng muling makihalo si Xiao Ming sa mga kaban. At hindi na rin siya pwedeng humingi ng presyo para sa buong nayon. Sa anong karapatan? Pabalik-balik na nga ako, numipis na ang mga binti ko. Hindi man ako nakinabang, may pagod naman ako, hindi ba? May pagod ka. E paano naman ang mangga ng mga kasama? Mula ngayon, tig-isang bahay ang magbabantay sa isang bahay. Ipaskil sa kaban ang sariling pangalan. Ang mangga ninyo, kayo ang bahala sa sarili nyo. Tama. Huwag na kayong basta-basta magdedesisyon para sa bahay namin. Dapat matagal ng malinaw ito. Saan pa manggagaling ang ganyang klaseng bulok na usapan? Ate Kiao yun. Noong kumikita ka ng 10 piso, bakit hindi mo sinabi? Noon sana sinabihan mo na ang lahat na huwag magmadali. Ngayon, ako na naman ang sinisisi nyo. Sa anong basehan? Hindi ba dahil ikaw ang gumawa ng gulo? Kung hindi, makapaghihintay ba ang iba? Ayon sa usapan na ito, unahin ng bawat bahay na isulat ng malinaw ang pangalan. Walang sino man ang basta-basta hahawak sa kaban ng iba. Walang silbi. Kaya namin ito. Narinig kong napagdesisyonan niyong bunutin na ang mga bulok. Tingnan ko nga. Ilan na lang ang natitirang murang paninda. Mabilis ka nga palang makaamoy. Narating ko ang balita hanggang dito. Talagang pinahamak mo ako ng husto. Hindi ba sinabi mong ayaw mong tanggapin kahit ihatid ka pa kahapon? Hindi ako tatanggap ng kahit 3 sentimo. Pero hindi sinabing bawal ang presyong 20. 20. Ipatimbang ang mga durian. Kapag hawak na ang pera. Maghintay lang sandali. Ang 20 na yan, magiging 10 na lang. Kapag tumimbang na, dapat bayad na agad. Tama. Kung bulok ang durian sa daan, malas ko na lang. Hindi ako lalapit sa inyo para magreklamo. Itong ilang basket na matitigas pa. 20 rin ba? Ganito na talaga ang presyuhan ng maganda at bulok. Huwag kang gahaman sa cash. At huwag mo rin akong artehan. Boss Zhou. Sa pagkakataong ito, hindi ko na rin alam ang gagawin. Ano sa tingin mo? Kayo ang may-ari ng mga durian. Kung kanino ibebenta. Kayo ang magpasya.
Sino ang gustong makahawak agad ng cash? Kahit ngayon din ay may ilipat na sa truck. Huwag nyo nang ibenta. Ipadala nyo na lang sa mga inspektor yung mga napili na. Kung ilang kilo ang tatanggapin, ayun na yon. Hindi ko maipapangako ang presyo. Narinig nyo na lahat, di ba? Maging si Boss Zunyo ay hindi makapaggarantya. Maghihintay pa ba kayo? Nalagpasan na rin natin ang presyong 50. Ngayon, hindi na tayo dapat magpadalos-dalos. Pati ang magaganda at bulok ay hindi pinaghiwalay, itinapon lang palabas. Hindi ko ibebenta. Babantayan ko na lang ang produkto namin. Maghihintay ako hanggang may dumating na mag-inspeksyon. Kapag napaghiwalay na ang maganda sa bulok. Hindi na pwedeng paghaluin ulit. Grabe, umabot na tayo sa puntong ito. Hindi na ako nagmamadali. Hindi ko rin ibebenta ang sa amin. Kung hindi na talaga, kakainin na lang namin. Huwag kayong umasang makakatsamba pa. Boss. Ang pamilya nila ay hindi man lang nagtimbang. Sa labas, hindi bulok. Sa loob, wala ring itim. Ang ilang pirasong ito, ilalagay ko para inspeksyon ulit ng buyer. Mayroon akong batch ng matitigas na prutas na naisalba pagkatapos ng bagyo. Ngayon ipadala, ngayon ding ibebenta. Lumapit ka muna rito para buksan ang kahon at tingnan. Magkano pa kaya ang halaga nito bawat kilo? Huwag ka munang magtanong agad tungkol sa pera. Hindi pa naman sigurado kung kukunin nila. Pwede pa namang tanggapin ang kalidad. Pero siguradong hindi mataas ang presyo. Matitigas pa ang mga durian na to. Bakit kailangan nating ibenta ng mura? Kapag nahulog sa lupa, madaling mabulok ang loob. Hindi namin kayang ibenta ito ng mahal sa mga customer. Ganito na lang. Magkarga muna ng isang maliit na truck. Pagdating sa tindahan, benta agad. Kung hindi maubos ngayon, pull out agad. Hindi dapat abutan ng gabi. CJ. Load anyo bago sumikat ang araw. Dapat dumating bago tanghali. Huwag maghalo ng bulok. Suriin natin ng isa-isa. Mas mabuting kaunti lang ang maipadala. Huwag kayong magsingit ng malambot na durian sa loob. Kapag naging maayos ang benta. Babawi ako at magkarga ng pangalawang batch. Mag-ingat kayong lahat. Huwag nating sirain ang reputasyon ng nayo ng Taoyuan. Dati, nagrereklamo kayo na mababa ang 5 piso. Ngayong may gustong magkarga, magpasalamat na lang tayo. Hay naku. Saan mo gustong iabot yang kamay mo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Manatili ka na lang sa gilid. Kapag dumating ang truck sa tindahan, kailangan ko pa rin ay inspeksyon ulit lahat. Dapat suriin at ayusin. Kaya dapat mauna nang ipadala ang isang maliit na kargada. Ang batch na ito pwede lang sa sariwang hiwa at pinatuyong prutas. Yung may berdeng tuldok, itapon na lang. Ni isa sa mga may sira at lumalabas ang katas, hindi pwedeng isama. Sabi sa sariwang hiwa, ipadala natin sa loob ng 4 na oras. Yung may pasa, dumaan pa ulit sa isa pang inspeksyon. Yung pasado, itaas agad sa truck. Yung hindi pasado, itapon sa bahagi ng prutas na malambot na. Bilisan niyo. Ang mga tao doon ay naghihintay na ng 4 na oras. Hindi pwedeng ipaubaya sa amin ang pagpapagod buong araw. Itong prutas, sa ilalim ng sugat ay nangingitim na. Kahit hiwain, hindi na pwede. Sino ba ang may alam niyan? Kailan ba pinitas? Sino ang nakakaalam? Magulo ang talaan. Hindi pwedeng pumasok ang kargang ito. Mauubos din naman sa pagbabalat at pagputol. Sa tiyan, hindi na rin naman isang lasa. Suriin inyong mabuti. Kailangan malinaw ang dahilan. Ni saan galing ang mga paninda, hindi nila alam. Talagang napahamak. Saan ba ako hahanap ng tao? Hilain na. Huwag harangan ang pinto. Prutas na pangbiyahe. Prutas na panlaban sa pagkasira. Sa bawat kaing, isulat ng malinaw kung kaninong bahay. Walang hindi kinokolekta sa araw na yon. Lahat meron. Ipasok agad ang makina sa produksyon ng pabrika. Kung matatagal pa, bodega ni Wang Wu. Ang mga peach na medyo malambot ay ituring ng basura. Ngayon, isang truck na lang ang pwedeng kunin. Hindi nakakayanin ang sobra. Boss Zhou. 2 oras lang ang ibinibigay ng pabrika ng juice. Bilisan inyo. Bumalik agad at magkasya ng karga. Bilisan, bilisan, bilisan. 2 oras lang, nasa linya na ng produksyon ang pabrika ng juice. Produkto, Wang Mengjian. 2 oras lang, nasa linya na ng produksyon ang pabrika ng juice. Espesyal, Lina gumawa. 2 oras lang, nasa linya na ng produksyon ang pabrika ng juice. Espesyal, Chewugong. 2 oras lang, nasa linya na ng produksyon ang pabrika ng juice. Mamaya ng kaunti. Kahit isang piraso, ayaw nila. Hindi pwede ang kain na ito. Ihila palabas.
Di ba kakapili lang natin nito kanina? Bakit biglang nasira na naman? Ay, ganyan talaga ang malambot na prutas. Hindi yan tatagal ng matagal. Lusot na ang kaing na ito. Lagyan ng tatak. Iangat sa truck. Bakit pa? Tutulong lang ako. Kung nakakapako ang papel, bakit hindi ko rin mahahawakan ang letra? Parang bantay ako na tila magnanakaw. Hindi naman tayo walang mga kamay. Hindi na kita kailangan. May 40 minuto pa. Huwag ka nang kumilos ng pahamak. Ayos na ba? Kapag hindi pa umalis, huli na tayo. May 35 minuto pa. Walang problema. Dapat abot pa ang oras. Wala na tayong ibang magagawa. Bilisan niyo. Unahin niyong alisin ang mga puno. Ano pa na ginagawa niya sa truck kung ganoon? Ang mga malalakas ang loob, bumaba na at magbuhat. Buhatin niyo ng todo. Hindi gagalaw ang punong ito. Sayang lang ang pinaghirapan natin. Hindi na aabot. Lumiko sa kaliwa. Dumaan kayo sa daang lupa. Makitid ang daan na yon para ka lang may sinturong nakatali sa bewang. Marami pang kailangang ayusin. Kapag pinilit mo pang pumasok, lalo lang walang sasalo sa inyo. Nasa 20 minuto na lang tayo. Dumaan sa main road. Niabo man lang sa bahay ng iba, wala tayong makain. Bagalan mo. Huwag mong sirain ang mga peach. Hindi na natin kayang habulin pa ang atraso ng husto. Isa mang piraso, ayaw nila. Alas 7 na. Maghanda ng isara ang linya. May isa pa akong batch dito. Ang sikip ng oras ninyo. Sundan mo ang tamang oras. May kaunting aberya sa daan. Tingnan mo. Magkano kaya ang makukuha sa batch na ito ng mga peach? Kaya pa ang 2 basket sa unahan. Bilisan niyong itulak papasok. Hindi na kasya ang basket na ito sa karga. Ayos lang. Kung ilang basket ang kaya, ilang basket lang. Dumating na rin ang hulugang bayad sa huling batch. Ang mga peach natin ngayong taon. Parang tuluyan ng nalugmok. Paano naman ang mga ibinalik na ito? Ilabas na agad ang bunto ng bulok na peach na yan. Tapos saka na natin isa-isang papatayin. Hindi pwedeng dito lang nakatambak. Ay! Ang maililigtas na iligtas na. Ang natira, tanggapin na lang ng may ngatngat ng ngipin. Kung ganyan lang din ang pagod, sa parteng ito na lang. Hindi rin natin alam kung magkano ang matitira sa huli. Nabilang na. Matitigas na prutas. 1 yuan at 2 na lang. 1 yuan at 2, hindi na masama. Kaunti na lang, 3 mao na lang ang makuha ng mga tao. Ang berde at hilaw na 7 mao. Kahit 3 mao lang, pwede na sa pabrikang pangkatas. Hindi na makabawi sa tanim na halos bulok na at amag na. Wala ni 1 sentimo. Hindi pwedeng basta itapon ang bulok na peach. Kaninong bulok ganoon kalaki? Sino ang sasagot sa gasto sa pagkuha at pagluluwas? Ang bulok na peach walang bibili ni piso. Kami pa ang magdadagdag. Ano bang klaseng kalokohan yan? Hindi pwedeng kainin at hindi rin pwedeng itapon sa ilog. Sino ba ang magpaparatang ng multa na ilang libong yuan ng ganyan na lang? Kaninong pagkain yan? Sa amin, ilang libong gin ng peach yan. Ito na lang ang natira. Magkano ang masusukat, ganoon din ang ibabayad. Diretso nang ibawas sa bayad ang gasto sa pagkuha at pagluluwas. Noon, 5 yuan lang ang tinitingnan namin. Akala namin kami ang nakalamang. Pero ang cold storage truck na tumigil sa biyahe. Sila rin ang maagang nagtakda ng kapalpakan. Kung mabubulok ang mga peach, kami rin ang sasalo sa lugi. Hindi pa dumarating ang bagyo. Nilinis na niya ang likurang daan. Hindi lang kontrata ang pinunit namin. Kami rin ang nagpasalo ng problema sa iba. At pati ang konsensya namin. Pasensya na. Ako ang nagkamali at nalihis ang lahat. Xiaoziu, pabilisin mo ang pag-ani. Ikaw ang humarang at ayaw mong mamitas. Ikaw rin ang nanguna sa pagpunit ng kontrata. Ikaw rin ang nagpaalis sa pre-cooling truck. Noong si Boss Ma ay nag-alok lang ng 5 mao. Sabi mo, sinasamantala lang niya ang kabuluhan. Pagkatapos ng 3 mao na lang, saka ka pa pumayad. Tapos ikaw pa rin ang ayaw magbenta. Ang pagbagsak ng mga peach pabalik sa barangay hall, ikaw pa ang nagpilit na pataas ng pataas ang gulo. Sabi ni Uncle Kin, mabubulok raw yon. Tapos sabi mo, isang gabi lang, ayos lang daw. Ngayon, itutulak mo pa sa good fruit basket ang mga malalambot na peach. Nadadamay tuloy ang ilang basket ng magagandang prutas at na-reclassify ulit. Ako. Ang mga nangyari bago noon. Hindi pwedeng isisi kay Xiaoming lahat. At noon, hindi rin ba natin gusto lang na kumita ng mas malaki? Pero totoo, si Xiaoming talaga ang may problema sa halo-halong prutas. Ang bayad sa muling pag-inspeksyon at ang lugi sa ilang kahong ibinaba ang kalidad. Sino ang sumira, siya ang magbayad. May susunod pang ani. Hindi na pwedeng si Xiaoming pa ang magkumatawan sa pagbili ng materyales mula sa baryo. Pagdating ng oras, pipirma pa ba o hindi na magbebenta? Bawat isa magpahayag ng posisyon. Ang bayad sa muling inspeksyon. At ang lugi sa mga kahong ibinaba ang kalidad, ako ang sasalo.
Sa tingin ko, mas mataas pa ang pwedeng makuhang presyo sa likod. Naisip ko ring maghintay pa at ibaba sa 5 mao. 5 mao, lugi na. 3 mao, parang pwede pang pag-usapan. 1.6, 3.5 siyam. 1.6, 1.5 siyam, maghintay hanggang sa huli. Lalong nasisira ang mga pitch. Lalong kumukonti ang pera. Hindi pwedeng iba na naman ang pagsisihan natin sa pagkakataong ito. Ako ang hindi umamin na nagkamali ang tingin ko. Dahil sa mukha, hinaharang ko ang lahat para hanapin si Zuye. Boss Zhu, ang bayad sa muling inspeksyon at sa pagbaba ng kalidad. Ibawas mo sa utang mo sa akin. Kung kulang pa, ako na ang magdadagdag. Ano ito? Sa season, sino ang unang mabibigyan ng truck papasok sa cold storage? Hindi lang tinitingnan kung maganda ang mga pitch. Sa susunod, gusto ko pang makipag-partner. Kaya sabihin na natin ng maaga ang mga tuntunin. Huwag munang pumirma tapos babaliktad din. Kung may atras ng bigla, ako na ang bahalang managot. Agad kong ibibigay sa iba ang pwesto. Nagkakaisa ang lahat. Anong bukirin ang dapat pitasin sa aling araw? Isulat ng malinaw lahat. Kapag may nangyari sa kabahayan, hanapin niyo ang may-ari. Huwag ninyong idamay ang buong nayon sa tubig. At kung sakaling tumama ang bagyo at malakas na ulan, paano natin haharapin ang impyernong panahon na yan? Sino ba ang tiyak makapagsasabi ng lagay ng panahon? Basta buo ang loob ng lahat. Hindi na tayo tuluyang malulugi. Nakapila lang kaming magdagdag kapag kulang. Ang mga pitch ng nayon ng Kingshi ay hindi rin naman hihigit sa amin. Hindi na natin pwedeng baliin ang kasunduan. At sisirain pa ang tiwala. Hindi na rin masisisi ang iba. Kung nararapat na mauna ay dapat naming tanggapin. Ang tiwalang nawala. Kailangan naming isa-isang bawiin. Kung gusto ninyong makipag-partner, sundin ninyong lahat ang sinabi ko kanina. Kung ayaw makipag-partner, hindi ko rin kayo pipilitin. Ako ang sumusunod sa tamang patakaran. Kung may maglalakas loob pumirma, siguradong ayusin ko yon. Ang hinog sa timog, doon muna pitasin. Ang bahagyang hilaw sa silangan, pangalawang batch iyon. Ang kawayang basket ng bawat isa. Idikit ng malinaw ang pangalan at load. Huwag ninyong paghalu-haluin. Baka mamaya magkaproblema. 2 ang may pasa ang basket ni Xiaoming. Ang bahagyang sira, hiwalay ilagay. Huwag isama sa magandang ibenta. Sa pagkakataong ito, wala nang magmamadali sa amin. Alam na ng lahat ang gagawin. May malakas na ulan na yung gabi. Kailangang ipasok sa pre-cooling ang timog na bukirin bago mag alas 4 ng hapon. 2 grupo ang aani sa timog na bukirin, 1 grupo ang maghahatid. Maghintay munang mag-abiso ang mga tao sa silangan bago kumilos. May 20 minuto pa bago dumating ang truck pang pre-cooling. Bilis-bilisan nyo. Tapusin muna ang dapat anihin. Hindi pa ba bukas ang inyong taniman sa likod ng bundok? 2 mo lang ang bukas na bahagi sa lugar ng pag-aani. Ang mga pitch sa likod ng bundok ay nakalaan na ng iba. Kailangang sumunod tayo sa kontrata. Nasa account na ang 30% ng unang batch. Nasa account na ang 30% ng unang batch. Dumating na ang panahon.